Wala na ngang magsasakit pa kapag nahuli mo ang nobyo mo na may kasamang iba. Ika nga nila mapaglaro ang tadhana. Gagawa to ng mga bagay na hindi mo inaasahan at yun ang nangyari kay Aubrey Salvador. Nang sabihin sa kanya ng kanyang mga magulang na ipakakasal siya sa mga ito sa lalaking hindi niya kilala. Natatakot kasi ang mga magulang niya na magkatotoo ang sumpa ng lola niya na kapag umabot siya ng 30 at wala pa siyang asawa, tatanda raw siyang dalaga. Tumutol si Aubrey sa kasalang iyon, lalo na nang malaman niyang si Sydney Montero ang lalaking ipakakasal sa kanya. Ito lang naman ang lalaking naging parte na masakit niyang nakaraan at naging dahilan kung ba't nagkahiwalay siya at ang ex-boyfriend niya. Pero dahil sa nangyari sa kanyang ama, wala siya naging ibang choice kung hindi pakasalan ang lalaki yun na iniisip niyang isang bakla. Paano niya pakikisamahan ang katulad ni Sydney? May mabubuo bang pag-ibig sa pagsasama nila kahit sa tingin niya'y bakla ito at itong naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ex-boyfriend? Handa ba siyang makipaglaro sa laro ng tadhana? Mabilis akong bumaba ng taxi nang makarating ako sa tapat ng mataas na gusaling iyon kung saan nagtatrabaho si Sian, ang kasintahan ko sa loob ng mahigit 1 taon. Tinext niya kasi ako at sinabing lalabas daw kami. Pumunta na lang daw ako sa office niya dahil may ilang bagay pa siyang gagawin. Isang human resources siya na pinapasukan niyang kumpanya. Nakilala ko siya na minsang pumunta ako kasama si Alexa, ang kaibigan ko sa isang bar. Hindi ko alam kung bakit lumapit na lang siya sa akin at tinanong ang pangalan ko. Doon nagsimula ang lahat hanggang sa namalayan ko na lang, mahal ko na siya. Nakangiti akong pumasok sa gusaling iyon. Bumungad sa akin ang malawak ng ground floor habang abala ang bawat empleyado, paroon at parito. Hawak ang iba't ibang mga papeles. Ilang araw na bang hindi nagpapakita sa akin si Sian? Kaya nga hindi ako nagdalawang isip puntahan siya nang sabihin niyang pumunta ako rito dahil pakiramdam ko nanlalamig na siya sa akin sa hindi ko alam na dahilan. Madalang din siyang mag-text at tumawag sa akin. Ngumiti ako sa ilang empleyadong nakikita ko hanggang sa elevator. Kilala din ako ng ilang mga tao rito dahil ilang beses na rin akong dinala ni Sian sa lugar na ito. Nakaramdam ako ng excitement at pananabik nang sumakay ako sa elevator at pinindot iyon sa 11th floor. Nang bumukas ang elevator, agad akong lumabas doon, naglakad pa kanan patungo sa silid na inookupa ni Sian. Inayos kong sarili ko at ngumiti na makarating ako sa tapat ng pinto ng opisina niya. Napabuga pa ako ng hangin. Ilang araw ko nang di nakikita si Sian at nananabik na akong makita muli siya. Nang makiramdam ko'y paayos ng itsura ko at magiging maganda sa harapan niya, hinawakan kong doorknob ng silid at dahan-dahan niyong itinulak papasok. Lumangit-ngit pa ang pagbukas niyon. Hindi ko maiwasang ngumiti sa tuwa hanggang sa tuluyan kong nabuksan ang pinto. Para akong naistatwa at binuhusan ng malamig na tubig sa tumambad sa akin. Nanigas ang buo kong katawan. Nanlaki ang mata ko sabay ng pag-awang ng bibig ko. Pakiramdam ko'y dinaganan ang dibdib ko habang nakikita ko si Sian may kahalikan at ang mas masakit. Hindi sa isang babae kundi sa lalaki. Daig ko pang sinampal sa nakikita ko. Nakatalikod siya. Di kalayuan sa akin at di ko makita ang mukha ng lalaking iyon. Naghiwalay din agad ang mga to nang marahil maramdaman ang presensya ko. Sian? Ganoon na lang din ang gulat ni Sian at ng lalaking iyon na makita ko nakatayo doon habang di makagalaw. Gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko ngayon. Gusto ko ring mapasampal na malakas dahil baka na naginip lang ito. Gusto ko magising. Paano magkakapaghalikan si Sian sa isang lalaki? Matagal ko na rin siyang kilala na hindi ako nakakita ng senyales na lalaki din ang gusto niya. You're wrong. I'm sorry. Aubrey? Tanging sabi ni Sian habang bahagya siyang nakayuko. Napasingap ako kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko'y si Sian mismo ang pumipisil sa puso ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Mas matatanggap ko siguro kung babaeng pagpapalit niya sa akin, pero ang lalaking iyon, ang hirap tanggapin. Binalingan ko ang lalaking kahalikan ni Sian. Hindi ito mukhang bakla. Sa totoo nga, napakagwapo nito para maging isang gay o kung ano paman. Bumalik ang mata ko kay Sian. Siya ba ang dahilan kung bakit halos hindi ka na magpaparamdam sa akin nitong mga nakaraang araw? Kumpronta ko sa kanya. Yumuko lamang si Sian at walang imik. I will explain. Huwag kang makialam dito. Sigaw ko sa lalaking yon. Sian, sumagot ka. I need your explanation at huwag kang manahimik na lang. Sabihin mo sa akin na mali ako sa nakita ko. Balik ko sa kanya. Ramdam doon ang galit at ang sakit.
I deserve everything you will say about me, Aubrey. Murahin mo ko, saktan mo ko. I deserve all of those. Balik ni Sian. Mapait ako napatawa hanggang ramdam ko pa rin ang luhang bumabagsak sa pisngi ko. Hindi ko maintindihan, Sian. Wala ko maintindihan. Ang labo mo napakalabo mo. Madilim ang mga tinging binalingan ko, ang lalaking nasa tabi ni Sian. Tsaka tumalikod at naglakad, papalabas ng silid na iyon. Kahit pakiramdam ko'y nanghihina ang tuhod ko. Muling tumulo ang luha sa mata ko habang papalabas ako ng gusaling iyon. Pinahid ko yun. Kung kailan handa na akong ibigay ang buhay ko sa kanya, tsaka naman mangyayari to. Hindi man lang niya ako sinundan at nagpaliwanag. Iintindihin ko naman Papatawarin ko siya kung sasabihin niyang mali ako ng iniisip. Marahan kong inayos sa mga gamit ko sa table matapos kong ayusin ang mga articles na ginagawa ko para sa nalalapit na deadline noon. Makakatulog ako na maayos dahil sa wakas, natapos ko na nasabing articles na kailangan kong gawin. Tungkol yon sa isang successful na babae na nagmula sa pagiging isang kahig isang tuka. Palaging ganun ang temang ibinibigay sa akin, kaya minsan nga nauumay na ako Nakahinga ako na maluwag matapos kong ayusin ang mga gamit sa table ko. Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang journalist sa isang magazine publication. Mahigit 5 taon na rin ako sa larangang ito at kung hindi nga lang dahil sa trabahong to, kaya naging maayos ang buhay namin. Baka nagpalit na ako ng larangan. Hindi kasi madali ang trabaho na isang journalist. Kailangan mo mag-invest ng halos lahat ng oras mo. Stressful din hindi lang sa mismong trabaho, pati na rin sa mga taong nakakasalamuha ko. Kahit pakiramdam ko hindi ko kaya magtrabaho at hindi gumagana ang utak ko, kailangan ko pa rin na gawin dahil may deadline akong kailangan tapusin and certain articles para hindi na madakdakan ng senior editor. Aubrey, are you done? Let's go! Pinatay ko muna ang computer shop sa harapan ko, tsaka tumayo at tumarap kay Alexa na long-time friend ko. Journalist din siya sa magazine publication na pinapasukan ko, pero nasa line siya ng sports habang ako nasa mga kilalang personality. Tumango ako. Yeah, let's go! Balik ko habang matamis na nakangiti. Finally, I am home with my article. Huwag na lang sana ipaparevise ng head. Sambit ko pa. Article ba yan tungkol kay Miss Yula? Tumango ako. Yeah, one of the most inspiring people I've ever known. Komento ko. She worked hard for her position right now. Ngumiti ako sa mga coworkers ko na nandoon sa silid habang papalabas na kami ni Alexa. Abala pa ang iba na marahil naghahabol din sa deadline ng kanilang mga article. Ganito ang nagiging sistema every time na malapit ng deadline ng bawat isa. Bye! Paalam pa ni Alexa. Sa mga ito, lumabas kami ng silid at sabay na sumakay ng elevator. Siya nga pala, Alexa, how was your date last night? Usisa ko sa nakaraang blind date niya habang nakasakay kami sa elevator. Natawa ako sa nakita kong reaksyon sa mukha niya. Para siyang nandidiri at pinagsisisihan yon. Do not ask me again about that, Aubrey, okay? Gusto kong kalimutan ng karanasan kong yon. Ew! Ang dugot niya, Aubrey. Kumain kami sa isang well-known restaurant, tapos maungulangot siya sa harap ko. Bibilugin niya sa mga daliri niya, like, ew! Ayoko nang maalala yun. Tinaas pa ang kamay niya at pumikit habang umiiling. Mas lalo ko natawa sa mga sinabi niya. Seriously? Tumango siya habang di ko na napigilang mapahagalpak ng tawa. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka maghanap sa blind date. Blind date na yan. Mahirap maghanap ng lalaki ngayon. Gwapo nga, mayaman, pero may dugyot, may immature, walang pangarap sa buhay, at ang masaklap ka lalaki rin ang hanap. Sambit ko dahil ranas ko na ang blind date na yan dahil sa mga magulang kong atat na makahanap ako ng lalaking pakakasalan. Natigilan si Alexa, makahulugang tumingin sa akin. Wait. Saglit siyang tumigil at sinuri niya ako. Parang familiar yung last sentence sa sinabi mo. Relate ba, Aubrey? Natawa si Alexa. Kung sa bagay, gwapo nga naman si Sian. Mayaman pero lalaking hanap. Aniya pa. Natigilan ako sa pagtawa at saka ko lang na-realize sa mga sinabi ko. Bumakas ang lungkot sa mukha ko at ang pagkadismeroon. Bumukas ang elevator at sabay kaming lumabas. Kaya nga hindi ka dapat magtiwala kahit pa kilala mo ng lalaki dahil palaging may tinatago ang mga yan. Paalala ko na seryoso ng boses. Marahil tama ka, pero hindi naman yata lahat. Bakit di mo subukan si Sir Travis? Hindi ba't bukang gusto ka naman nun? Kumunot ang noo ko. I am not yet ready, Alexa.
Pakli ko. Kumibit balikat si Alexa. Fine, aniya. Tuluyan na kaming nakalabas ng gusaling iyon. Naghiwalay kami ni Alexa dahil sa magkaibang direksyon ng daan pauwi sa mga bahay namin. Sumakay ako sa sasakyan ko. Hindi ko agad yon pinaandar. Bumalik sa isip ko ang nakaraan na pilit kong kinalilimutan. Bumuntong hininga ko at pilit yung inaalis sa isipan ko. Ganito rin kaya ang nararamdaman ni Sian para sa akin? Nagtataka akong tumingin kay Mama Elsa at Papa Warren na tila naghihintay sa akin sa sala dahil mo kung may sasabihin na naman ang mga to at may ideya na ako kung tungkol saan iyon. Kumunot ang noo ko na makarating ako sa kanila at nagmano. Kagagaling ko lang sa trabaho at inaasahan kong tulog na sila. Ano pong meron? Nagtataka kong tanong. Nagkatinginan pa ang dalawa. Umupo ka muna dyan, anak. Ani Mama na agad kong sinunod. Umupo ako sa tapat nilang dalawa habang sinusuri ang mukha ng mga to. Kamusta ang trabaho, anak? Tanong naman ni Papa na halatang nagpapasegue lang sa gusto talaga nitong sabihin. As usual, ganun pa rin naman pa. Kunot na akong sagot. You guys are so weird tonight. Komento ko pa. Ngumiti si Mama. Lumapit sa tabi ko. Marang hilawakan ng kamay ko, tinimas yon. Alam mo naman na ikaw lang nag-iisang anak namin ng Papa mo, di ba? Simula ni Mama. Tinaasan ko ng kilay si Mama. Di tayo sure, Ma. Baka ikaw sure, si Papa hindi. Baka bigla may anak sa labas na lumitaw. Pagbibiro ko pa. Napangiti ako sa nakita kong reaksyon ng mga to sa sinabi ko. Alam ng Mama mo kung gaano ko kaloyal sa kanya. 100% sure ako na ikaw nag-iisang anak ko. Paliwanag agad ni Papa. Natawa ko. Chill, I'm just joking, okay? Bakit defensive pa? Patuloy ko sa pagbibiro. Sure ako, anak, na ikaw lang nag-iisang anak na iyong ama. Sa akin nga, hirap niyang makabuhay. Sa iba pa kaya? Balik naman ni Mama na natatawa pa. Natawa na lang kami ni Mama habang napapailing si Papa sa mga pinagsasabi ko at ni Mama. Sumeryoso rin ako makalipas ng ilang minuto. So, ano ngang meron? Bakit mukhang may surprise kayo sa akin? Balik ko sa usapan kanina. Tumingin muna si Mama kay Papa at tumango naman ito sa kanya. Ilang blind date pa ba ang kailangan namin gawin para makahanap ka ng lalaking pakakasalan mo, anak? Tanong ni Mama. Kumunot muli ang noo ko dahil sa tanong na yon ni Mama. Kung balak niyo ulit akong isabak sa blind date, I am not going, Ma. Pare-pareho lang tayong mapapagod dahil kahit sinong lalaking iharap niyo sa akin, I am not yet ready to get married. Paliwanag ko. Hindi pa nga ako tuloy nakaka-move on sa nakaraang relasyon ko, tapos ipipilit pa nila sa akin ang kasal na yon? Pero anak, you're going 30 this year. Sabat naman ni Papa. Umikot ang mata ko sa sinabi ni Papa at suminghap. Iniisip niyo pa rin na totoo ang sumpang iyon? Ma, Pa, nasa makabagong mundo na tayo. Hindi na uso yung mga witchcraft sa panahon ngayon. Hindi na tatalab yun, saad ko. Paano nga kung totoo, anak? Nag-aalala lang kami para sa'yo. Kilala ang lola mo noon sa probinsya na nagkakatotoo ang sumpa niya at hindi malabong mangyari yon? Giit ni Mama. Nasa puko ang noo ko dahil doon. Paulit-ulit na lang kasing pinag-uusapan ang sumpa na yon at ang kasarang napuputol daw sa sumpang iyon. Ma, I don't believe in curse. Kung tatanda man akong dalaga, dahil yun ang magiging choice ko. Hindi yun dahil sa sumpa. Kung gusto ko magpakasal pagkatapos ko mag-30, gagawin ko. Pilit ko sa kanila. Anak, natatakot kami ng mama mo para sa future mo. Matanda na kami, paano kung di ka magkaasawa? Sino mag-aalaga sa'yo? Paano ka? Gusto rin namin makita ang pamilyang bubuuin mo? Wika naman ni Papa. Di ko naman sinabing di ako mag-aasawa eh. What I'm saying is, I'm not yet ready to get married. Hindi pa ako handang ibigay ang sarili ko sa lalaking darating sa buhay ko. Paliwanag ko sa side ko. I'm sorry anak kung pakiramdam mo, pinipressure ka namin ng papa mo pero iniisip lang namin ang kapakanan mo sa future. Natatakot kami sa sumpa ng iyong lola Cora. Malumaning na sambit ni Mama. Bumuntong hininga ako. Walang patutunguhan ang usapang to. Ma, I need to take a rest. I'm tired. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Mama. I'm sorry na kung gagawin namin to ng papa mo. Malungkot at tumingin sa akin si Mama. Kinabahan ako sa sinabi niya. Alam namin na pe-pressure ka sa paulit-ulit naming pagpipilit sa'yo magpakasal pero ito lang nakikita naming paraan para maputol ang sumpa na iyong lola. Hindi yun biro anak. Segunda ni Papa. Nagtatanong at nagtatakang tiningnan ko silang dalawa. Bakas ang lungkot sa kanilang mga mukha.
Nagtagpo mo rin ang landas ng iyong papa at ng high school friend niyan si Alvin. May pamilya na rin ito at may nag-iisang anak na lalaki. Komento si Mama. Bahagyang yumuko habang kinakabahan ako sa maririnig ko mula sa kanya. And we made an agreement na ipakasal ka at ang anak nilang lalaki? Para akong nabingi sa narinig ko mula kay Mama at hindi nga nagkamali ang kutob ko sa maaari niyang sabihin. Paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang mga katagang binitawan ni Mama. Ipapakasal ako sa lalaking hindi ko kilala? Kasal? Gulat kong sambit. Sa lalaking hindi ko kilala and even you and Papa don't know who he is. Naman, hindi naman yata katanggap-tanggap yun. Mas matatanggap ko pa kung blind date na lang ulit pero kasal? Umiling-iling ako. I can't do that, Ma. Tumayo ako at naglakad palayo sa kanilang dalawa. Nahihibang na ba sila para ipakasal ako sa lalaking anak ng kaibigan nila? Ni hindi nga nila kilala kung sino at anong klaseng lalaki ang anak ng kaibigan ni Papa para ipakasal nila sa akin. Padabog na sinara ko ang pinto na silid ko at pabagsak na humiga sa kama ko. Mariin akong pumikit habang bakas sa mukha kong lungkot at pagkagulo. Ipapakasal ako? Kanino? Sino't anong klaseng ugali meron ang lalaking yon? Dapat ba akong pumayag sa gusto nila? Ha? Ipapakasal ka? Nila tita at tito sa anak ng kaibigan ni Tito? OMG! Seriously, Aubrey? Bayolanteng reaksyon ni Alexa nang sabihin ko sa kanya naging usapan namin ng mga magulang ko nang nagdaang gabi na hindi nagpatulog sa akin. Sino nga ba namang makakatulog kung malalaman mong ikakasal ka na pala nang hindi mo nalalaman? Nasa labas kami ng kumpanya habang kumakain ng lunch. Halos hindi ko magalaw ang pagkain nasa harap ko. Malungkot akong tumango para ikumpirma ang sinabi ko. Nahihibang na sila para gawin yon. Alexa, just because of that curse na yon, na panahon pa ni Kopong-Kopong pinaniniwalaan. Hello? Nasa year 2024 na tayo at wala na sa 90s. Hindi na usong sumpa. Pag-rant ko sa kanya. Seryoso kong tinignan ni Alexa at kapag kuwa'y natawa rin, tinaasan ko siya ng kilay. I am sorry, Aubrey. Natatawa pa rin ako every time na narinig kong sumpang yan. Mukhang naiwan na nakaraan ng pamilya mo for believing in that old ritual. Pero kung sa bagay, may point din sila sa ibang parte. You're going 30, few months from now. May edad na rin ang magulang mo kaya siguro pinipilit ka nilang magpakasal. Kahit ako nga I'm just going 29. Pero pinipilit na rin ako ng mga magulang ko na magpakasal para daw makita nila ang magiging apo nila sa akin dahil may edad na raw sila. Pagkukwento niya at saka sumubo ng pagkain. Naiintindihan ko sila sa parting iyon, Alexa. Pero ngayon I'm not yet ready to settle down. I'm in the process of fixing myself para ihanda sa lalaki na darating sa buhay ko. Isang beses lang ikakasal ang babae at gusto ko gawin iyon sa lalaking mahal ko. And besides, marriage is just another matter of ceremony. It's a ritual of love. Giving your whole self, whole life to the man you chose to be with your all your life. Halos hindi ko maigalaw ang pagkain ko dahil sa pressure at stress na nararamdaman ko. You're right, Aubrey. Pero the question is, kaya mo bang suwayan ang mga magulang mo? Hindi agad ako nakasagot. Kaya ko na ba silang hindi pagbigyan? Sa kahilingan nila para sa akin? Naiintindihan ko ang gusto nila, pero ang hirap noon para sa akin. Nagulat na lang ako na makauwi ako mula sa trabaho. Na makita ko ang isang hindi pamilyar na kotse sa harap ng bahay. Kulay itim iyon at nakikinang pa. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Kaninang kotse naman iyon? Bakit nasa tapat iyon ng bahay? May bisita pa sila mama ng ganitong oras? Nagtataka man pinagkibit-balikat ko na lamang iyon at nagpatuloy na sa paglalakad papasok sa bahay. Hindi ganoon kalakihan ang bahay na meron kami, pero masasabing pinaggastusan din yun na malaki dahil sa magandang disenyo noon. Kulay white ang kulay noon. Dati kasing seaman si Papa, kaya nagawa rin namin makapagpundar ng ganitong tirahan. Pumasok ako sa bahay habang kinukuha ang cellphone ko sa shoulder bag na dala ko. Anak, come here. Napahinto ako at nag-angat ng tingin kay Mama. Napakunot ang noo ko na makita ko ang dalawang tao na hindi pamilyar sa akin. Ngayon ko lamang sila nakita. Kung pagbabasihan ng mga itsura nila, hindi nalalayo. Sa edad ni Mama at Papa ang mga to. Mukhang mag-asawa rin sila. Ngumiti ang mga ito sa akin habang pinagmamasdan ako. So, ikaw na pala ang anak nitong si Warren at Elsa, iha?
Marahang sambit ng babaeng yon na marahil nasa edad 50 na ngunit hindi yun mahahalata dahil sa tagalintong ganda, lalo na siguro nung kabataan nito. Hindi ako agad nakasagot at nakareact. Nanatiling seryosong mukha. Sino sila? Na makabawi ako sa gulat. Alangan akong ngumiti sa kanila. Binilingan ko si mama at sinenyasan naman niya akong lumapit na ginawa ko naman. Hello naman, magandang gabi po. Magalang kong bati sa kanila. Kamusta, Iha? Mas maganda ka pala sa inaasahan ko. You're not just beautiful but you look so smart and mature. Komento naman ng lalaking katabi ng babaeng yon. Simple akong ngumiti. Thank you po. Balik ko. Si Alvin ang matagal ng kaibigan ng papa mo at nagkahiwalay lang sila after college dahil sa magkaibang profession nila. At ang magandang babae sa tabi niya ay ang kanyang asawa na si Mercy. Pakilala naman ni mama sa dalawang iyon. Para ako nabingay na maalala ko kung sino si Alvin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang tuluyan kong mapagtanto kung sino nga sila. Hindi naman halata na nagmamadali sila na ikasal, pero inimbitahan agad nila sa bahay ang mga magulang ng lalaking ipapakasal sa akin. I am so happy to see you, Aubrey. Tama? You're so beautiful like your mother. Kaya nakapagtataka nang sabihin sa akin ni Elsa na wala ka pa raw nobyo. Sambit ng babaeng Mercy ang pangalan. Pilit akong ngumiti. Wala pa po kasi akong balak mag-asawa. Sambit ko para bigyan sila ng ideya na po pwedeng maging sagot sa kanila. Nagkatinginan silang apat sa naging sagot ko. You're going 30 this year, tama? I heard some quote somewhere that the right age to get married is 25. After you graduate, you work. Stable income. It's time for yourself naman, Iha. Ano naman ng lalaki na Alvin ang pangalan. Ngumiti ako kahit alam kong hindi yun umabot sa mga tenga ko. For me po, the right time to get married is when you're ready. When your heart is ready to give it all to the man you chose. Kapag handa ka na naisuko ang sarili mo for a lifetime commitment. Sagot ko. Tahimik lang si mama at papa pero alam ko, tinititigan nila ako. Alanganin pa silang umingiti sa mag-asawa dahil sa mga sinasabi ko. Well, you're right, Iha. Pero sa totoo lang kami ni Alvin hindi namin mahal ang isa't isa na ikasal kami. We are also a product of arranged marriage because of our family businesses. Sino bang mag-aakala na mag-work iyon at mauuwi sa tunay na pag-ibig? Alam mo, Iha, getting married in your 30s will give you some stress. Mahihirapan kang i-handle ang sarili mo to get pregnant. Aniya pa ng babae. Mercy is right, anak. Pagsang-ayon ni mama. Tingnan mo ang iyong tita Mercy at tito Alvin. Hindi nila mahal ang isa't isa no ikasal, pero look how strong the bond between them. I am sorry, Iha, kung nape-pressure ka sa kasunduan ng pamilya natin. Sambit ni Alvin. May oras ka para mag-isip, Iha. I know how stressful it is for you. Ramdam ko yan noon pero kung ayaw mo talagang makasal sa anak namin, walang problema. May kalayaan ka pa ring pumili. Tama si Alvin, Iha, pero subukan mo rin kilalanin ang anak naming si Sydney. He will be back here in Manila and by tomorrow, siguro nandito na yon. Ipapakilala namin siya sa'yo at saka ka magdesisyon. Segunda naman ng asawa ni Alvin. Hindi ko inaasahan ang sasabihin, iyon ang mag-asawa. Akala ko pipilitin nila ako magpakasal sa kanilang anak, pero mukhang concerned sila sa nararamdaman ko dahil dinanas din nila ang ganito. Buo na ang desisyon ko ngayon pa lang na ayokong magpakasal sa anak nila. Pero hindi ko maiwasang ma-curious sa itsura ng lalaking yon. Gwapo ba o pangit? Dugyot o mabango? Hoy, pangit! Gising na! Gising! Mabilis ako bumangon sa higaan ko nang marinig ang malakas sa pagsalita ng alarm clock ko. Gusto ko bang matulog? Napuyat naman kasi ako kakaisip tungkol sa kasal na yon na inihahanda ng mga magulang ko para sa akin. At ang nakakatuwa pa nito ay pinakilala na agad ako sa magulang ng kung sino mang lalaking yon. Muli akong humiga sa kama, nagpagulong-gulong habang ginugulo ang buhok ko. Naiinis ako? Bakit pa excited silang ikasal ako? Hindi nga pumasok sa isip kong magpakasal kahit pa mag-30 na ako. Di ba nila kayang hintayin ako mismo magsabi na magpapakasal na ako? Heist! Inis kong reaksyon. Kung makikita ko lang sigurong mukha ko, baka mukha na ako mangkukulam sa itsura ko. Maya-maya nagpasya na rin akong bumaba sa kama. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina. Wala doon sina mama at papa pero may breakfast nang nakahain sa hapag. Saan naman kaya nagpunta mga ngayon? Tiningnan ko ang pagkain at hindi pinansin.
Nagpa siya na lang maligo dahil pakiramdam ko kailangan ko yon para kahit paano'y mabawasan ang stress ko at nang kumalma ang pakiramdam ko. Matapos kong maligo, nagbihis agad ako dahil ilang minuto na lamang malilate na ako sa trabaho. Mabilis ko kinuha ang gamit kong laptop at ang shoulder bag na dala ko. Nagmadaling lumabas ng bahay ngunit napahinto nang pagbukas ko ng pinto may kotseng nakaparada sa tapat ng gate ng bahay. Kumunot ang noo ko. Kanina naman kaya yun? Ngayon ko lang nakita ang sasakyang yon. Di naman yun kay Alexa. Kahit nagtataka, nagpatuloy ako sa paglalakad. Binuksan ko ang gate at huminto sa tapat ng sasakyang yon. Pigil ang hininga ko ng dandang bumukas ang pinto sa driver's seat. Unang lumabas sa mga paa ng isang lalaki. Naka-white sneaker, nakasuot na isang khaki trouser. Hanggang tuluyang lumabas ang katawan. Hindi ko man aminin, pero natulala ako sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Artista ba ito? Dahil kung hindi, baka alokin ko siyang mag-artista sa itsura niya. Napatingala ako sa kanya dahil sa mas mataas siya ng di hamak sa akin. Matangos ang ilong, mahabang pelikmata at ang ganda ng ngipin, maputi at pantay-pantay. Naamoy ko rin ang mabangong perfume na gamit niya nang lakas makalalaki ng amoy. Hey, titingin ka na lang ba dyan? Doon ako napakurap at nabalik sa wisyo. Naparunok ako ng laway, umiwas agad ng tingin sa kanya. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin habang nakapumulsa. Sino bang lalaking to? Kilala ba niya ako? Sino ka ba? Ba't ka narito? Do I know you, sir? Tanong ko sa kanya na di makatingin ng diretso sa mukha niya. Even me, I don't know who you are. Hindi ko nga alam ba't nandito ako eh. Mahina niyang sambit. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Sinubukan ko ulit tumingin sa mukha niya. Shit! Nakakasilaw ang kagwapuhan niya. Masusi kong pinagmamasdan bawat bahagi ng mukha niya. Daan-daang kumunot ang noo ko dahil utay-utay, nagiging pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking nasa harap ko. Teka, nakita na ba tayo? Nagtataka kong tanong. Tiningnan din ako ng lalaki yun na walang emosyon na mukha. I don't know. Basta't ang alam ko, hindi kita kilala. Masungit na balik niya. Tama. Ikaw nga. Teka, anong ginagawa mo rito, ha? Ang lakas na loob mong pumunta sa bahay ko pagkatapos mo agawin ng boyfriend ko? Kita kong pagguhit ng gulat sa mukha niya. At anong gusto mong sabihin sa akin? Na masaya ka na kasamang boyfriend ko habang ako ito nagmo-move on pa rin? Kapal din talaga ng mukha mo no? Talagang nagpakita ka pa sa harap ko. Galit kong sambit. Sunod-sunod na parang walang preno habang dinuduro pa siya. Napakulot ang noo ng lalaking nasa harapan ko habang seryoso nakatingin sa akin kapag kuwa'y ngumisi siya. Tama. So ikaw nga ang babaeng pinagpalit sa kapwa niya lalaki. Well, hindi ko kasalanan yon dahil baka dahil nagkulang ka sa bagay na kaya kong ibigay sa kanya. Makahulog ang sambit niya. Abat, ang kapal din talaga ng mukha mo. Para pamukha sa akin nagkulang ako at binigay mo yun sa kanya. Ikaw na, bakla ka. Umalis ka dito bago pa umakit ang tuloy ng dugo sa ulo ko at di kita matansya. Ikaw na tong nangaagaw, ikaw pa tong matapang. How dare you? Inis kong balik sa pasigaw na paraan. Napakamot sa noo ang lalaking nasa harapan ko dahil sa mga sinabi ko at mukhang di siya apektado sa mga narinig mula sa akin. Do you still love him? Kawawa ka naman pala dahil masaya na ang lalaking yun sa iba. Nandito ka, still bitter in your past. Ani ang lalong nagpainit sa ulo ko. Abat, sumusobra ka na talaga ha? Huwag mong sabing porket bakla ka hindi kita papatulan. Wala akong pakialam kung gumagawa ako na eksena sa harap ng bahay namin. Naiinis at nagagalit ako sa lalaking to. Bakla na nasa harapan ko. Don't call me bakla or I will kiss you. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang palad niyang hinawakan ng bato ko. Marahang kinabig yon. Naparunok ako ng laway na makita kong malapit niyang mukha sa akin. Parang nangihinang binti ko habang sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Affected, ha? Nakita kong pangisin niya at binitawan ako. Affected? Kapal mo? Bulyaw ko pa. Walang kwenta ang galit mong yan, kaya please don't be immature. Do not make a scene here. By the way, I'm not here to fight with you. Hindi ko rin alam kung ba't nandito ako. I just do what my mom told me to do here, to pick you up para ihatid ka sa trabaho mo. Aubrey Salvador, right? Biglang marahan niyang sambit. Natigilan ako sa mga sinabi niya. Tinitigan kong muli ang itsura niya. Nanlaki ang mata ko na maalala ang sinabi ng babaeng nagngangalang Mercy na nasa bahay noong nagdaang gabi. Hindi kaya... No! Ikaw? Di makapaniwalang tanong ko at itinuro ko pa siya.
Siya bang sinasabi nilang Sydney, ang anak ng mag-asawang yon? Marahas akong umiling-iling. No, hindi maaari to. Hindi pwedeng ikaw ang lalaking ipapakasal nila sa akin. No! Sigaw kong parang mababaliw na. Napasinghap ang lalaki sa harap ko. Napakamat pa sa noon niya habang tila naiinis na sa akin. Can you stop doing that? Baliw ka ba? Sa tingin mo gusto ko rin to? Pareho lang tayong naiipit sa sitwasyong to. Aniya, sumeryoso ako at kinalma ang sarili ko. Hindi ko kayang tanggapin kung siya man ang lalaking ipapakasal sa akin. Siya nang sumira sa relasyon namin ni Sian. Naghiwalay din ba sila? Pero wala na akong pakialam doon. Napailing siya. Paano kung pumayag ako? Do you think this gay won't get married? Tanong niya. Lumaylay ang pangako sa sinabi niya. What? Gulat kong tanong. Nahihibang ka na ba? Saad ko at saglit akong pumikit. I couldn't take it anymore. Umuwi ka na lang sa inyo at sabihin mo sa mommy at daddy mo na hindi ka magpapakasal sa akin dahil bakla ka, okay? Mabilis akong tumalikod sa kanya at bumalik sa loob para sumakay ng sasakyan ko. Hindi yun mamahaling kotse dahil second hand ko lang iyon nabili. What if I agreed to marry you? Napahinto ako na akmang hahawak na ako sa gate para buksan iyon. Pumikit ako saglit bago tuloy ang buksan yon at di ko siya pinansin. Pumasok ako sa loob, agad sumakay na sasakyan ko. Ayokong ilapit ang sarili ko sa lalaking yon. Ayokong makasal sa kanya dahil siya lang naman ang sumira sa relasyon ko. Pero paano nga kung di siya tumutol sa kasal na yon? Paano kung pumayag siya? No, hindi yun maaaring mangyari. Kakausapin ko siya at kung kailangan ko magmakaawa, gagawin ko para lang di siya magpakasal sa akin. What? Seriously, Aubrey? Gulat na gulat at di makapaniwalang reaksyon ni Alexa na ikwento ko sa kanya ang nangyari bago ko makarating sa opisina. Shh! Huwag ka maingay! Agad kong saway sa kanya at lumingon pa sa mga katrabaho namin na abala sa kanilang trabaho. Kakatapos ko lang kasi magpasa ng articles na inedit ko at hihintayin ko na lang yun kung babalik sa akin para i-revise. Pero sana naman hindi. Nandoon pa rin sa mukha ni Alexa ang pagkamangha sa narinig mula sa akin. I just can't believe it will happen, Aubrey. Ang lalaking pinagpalit sa'yo ng ex-boyfriend mo ay ang lalaking ipapakasal sa'yo? Wow, parang teleserye lang ah. That is how destiny play. Aubrey, there's a lot of twist. Natatawang komento niya. Destiny ka dyan. Umikot pa ang mata ko. Hindi destiny yon, kamalasan ang tawag doon. Inis ko pang dagdag. Pero ano, kamusta bang itsura ng lalaki ng, ng baklang iyon? O sisa ni Alexa, sa pabulong na paraan, na ni mo excited sa isasagot ko. Nag-isip ako. Well, at first, you wouldn't thought that he is gay. Mukha naman kasi siyang isang typical man. Gwapo, malapad ang katawan, makakapal ang kilay at yung mga mata niya may charm na kapag tinignan mo'y mapapatitig ka talaga. Paglalarawan ko sa lalaking yon na kinagulat ko. Wow! Ibig sabihin, gwapo siyang nilalang? Oy, tinamaan ka sa kagapuhan no? Naakit ka ba sa charm ng mga mata niya na parang napatitig ka? Natatawang pangaalas ka niya sa akin. Sumimangot ako. Of course not, Alexa. Nandidiri nga ako sa kanya tuwing naalala ko kung paano sila maghalikan na siya noon. Well, hindi naman ako against o haters ng mga gay na tao ha. It's just like, nagkataon lang na siya ang pinalit sa akin ng lalaking yon. Natakpan ata ang pagkababae ko, no? Dahilan ko sa kanya. Mapaglaro nga ang tadhana kagaya ng sinasabi ng marami. Aubrey, be prepared for more twist. Pili ang saad niya na may pagkindat pa. Then I will play with destiny. Alexa and I will make sure that I will win for this. Hamon ko. Are you sure? Makikipaglaro ka sa tadhana? Tumango ako. Why not? Kung wala akong pagpipilian, yun ang gagawin ko. Pero to play with destiny, sana naman wag pumayag ang Sydney na yun sa kasalang inihahanda ng pamilya namin. Nakasimangot kong saad. Hindi nga papayag ang Sydney na yun eh. Paano kung pilitin ng mga magulang ninyo? Kilala natin si tita at tito na naiwan ng panahon, masyado naniniwala sa mga sumpa-sumpang yon. Concerned din sila sa future mo dahil nag-iisa kang anak. Gusto nilang mag-asawa at magkapamilya. Aniya, naiintindihan ko naman sila sa part na yon, Alexa, pero hindi pa ako ready sa state na yon eh. Kunot na akong dahilan. Kumibit balikat si Alexa. Well, intay na lang natin ang mangyayari. Ipagdasal mo na lang na huwag pumayag ang Sydney na yon, ani Alexa.
Napasimangot na lamang ako habang laylay ang balikat. Pakiramdam ko nahihirapan akong tanggihan ang kasal na yon dahil ramdam kong tumanggi ako hindi naman sila papayag na hindi ako makasal. Bakit kasi sinumpa-sumpa pa ako eh. Mabigat ang balikat kong bumaba ng sasakyan na makauwi na ako mula sa bahay. Kumunot pa ang noo ko at mas lalo nakaramdam ng bigat nang pakiramdam ko'y makita kong pamilyar na kotse sa labas. Bumuntong hininga ako dahil alam ko na ang madadatnan ko sa loob. Kailangan ko na lang ihanda ang sarili ko na humarap sa kanila. Hindi nga ako nagkamali pero ang higit kong kinagulat na makita kong lalaking yon na tahimik na nakaupo sa isang sofa habang nakahalukip-kip at nakaupo na animoy babae. Hindi man lamang siya tumingin sa akin, kagaya ng apat na naroon na halatang hinihintay ako. Mabuti naman dumating ka na, anak. Kanina pa kami naghihintay dito. Nakangiting sa lubong ni mama. Tumayo pa siya sa pagkakaupo at lumapit sa akin. Giniya niya ako sa sofa malapit sa lalaking yon. Hindi man lang muna ako pinagpalit ng damit. Magandang gabi, iha. Bate ni Tita Mercy. Yan daw ang tawag ko sa mga ito, sabi ni mama. Ngumiti ako kahit naiilang at nawawala ng gana, humarap sa kanilang lahat dahil alam ko naman na ang pag-uusapan. Magandang gabi rin po, balik ko. Katahimikan ang namayani sa pagitan ng bawat isa sa sala. Para ba naghihintayin sila kung sinong una magsasalita? Panaka-naka ko namang tinitingnan si Sydney na malapit lamang sa akin. Tahimik lamang siya habang hawak ang cellphone at tinitipa iyon. Walang pakialam sa paligid. Narinig kong tumikim si Papa. Tumingin siya sa akin. Tahimik lang din ako habang nakahalukip-kip. Anak, nandito sina Alvin at Mercy para ipakita sa iyong kanilang anak, ani Papa. Pinilit kong hindi lumabas ang anumang reaksyon sa mukha ko. Hindi naman kasi ako interesado sa lalaking yon. Ngumiti si Tito Alvin, ganon din si Tita Mercy. Aubrey, iha, alam kong nabibigla ka rin sa mga nangyayari pero maiintindihan mo rin ang lahat. Alam kong nagkita na kayo ng anak kong si Sydney dahil inutusan ko siyang pumunta dito pero gusto ko pa rin formal na ipakilala sa iyong anak ko. Tumingin to sa lalaking malapit sa akin. Siya si Sydney Montero, iha. Don't worry. He is good at alam kong hindi naman siya gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Segunda naman ni Tito Alvin. Gusto kong sumimangot at gumisi. Sometimes brat pero mabait. Bakit ba pinipilit din nila sa akin ang anak nila? Baka dahil napapansin na rin nila na bakla ang kanilang anak kaya pinupush nilang magpakasal na sa akin. Tinignan ko si Sydney at pagkaharap ko, sakto nakatingin din siya sa akin. Biglang may kung anong pumitik sa dibdib ko nang dahil doon. Umiwas agad ako ng tingin kay Sydney. Napag-usapan namin na magiging plano para sa inyong dalawa. Since we both agreed na ipakasal kayo, kayo na lamang ang kailangan naming tanungin ukol dito. Saad ni Papa na nagpagulat sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na hindi magsalita. Napag-usapan? Pa, bakit ba kailangan niya akong parangahan sa bagay na yan? Magpapakasal naman ako eh, pero hindi pa ngayon. Kaya kong pumili ng lalaking para sa akin. Kahit ngayon pwede akong kumuha pero ayoko. I am not yet ready to get married. Reklamo ko. Napataas na rin ang boses ko na kinagulat nilang lahat. I'm already mature to make a decision about marriage at di nyo na kailangan pang panghimasukan yon. Nakita kong napapikit si Papa ng mariin pero saglit lamang iyon. We want to live happy with your own family. Giit ni Papa. Tamang iyong Papa, Aubrey. Ikaw ang iniisip namin. Matanda na kami. Paano kung mawala kami ng iyong Papa? Paano ka? Gusto rin namin masaksiyan ng pamilyang bubuuin mo? Segunda naman ni Mama. Natatakot kaming baka hindi ka na makapag-asawa pa at tumanda kang dalaga. Napabuntong hininga ko at napaayos ng upo. Nasa puko ang sentido ko. Hanggang ngayon ba, naniniwala pa rin kayo sa sumpang yon? Ma, Pa, hindi yun totoo. Kung tumanda man akong dalaga at hindi mag-asawa, choice ko yon. Hindi dahil sa sumpang yon. Saglit akong tumahimik. I don't want to marry a man that I don't love at hindi ko kilala. Dagdag ko pa. Sarili mo lang bang iniisip mo, Aubrey? Paano kami ng mama mo? Mahina na ako at gusto kong makitang magkaroon ka ng pamilya. Hindi mo ba ako kayang pagbigyan? Paano kung totoong sumpang yon? Paano ka? Napataas din ang boses ni Papa na alam kong galit na. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Konting respeto naman. I respect your decision, Pa. Pero irespeto nyo rin yung desisyon ko. Ayoko magpakasal. Hindi ako magpapakasal dahil lang sa sumpang yon. Matigas kong balik.
Abat! Nanlaki ang mata ko na makita ko si Papang. Nasa po ang dibdib at napahiga sa sofa. Mabilis dinaluhan ito ni Mama. Hindi agad ako nakagalaw. Honey, bakit? Ano nangyari? Kinakabahang tanong ni Mama habang hawak-hawak si Papa. Na makabawi ako, mabilis ako lumapit kay Papa. Tumawag kayo ng ambulance, please. Bilis! Sigaw ko. Tabi! Narinig ko namang saad ni Sydney. Lumapit siya sa amin at agad na kinuha si Papa. Let us bring him to the hospital. Aniya pa at saka naglakad na palabas ng bahay. Agad kaming sumunod habang inaalalay ni Tita Mercy si Mama. Nakaramdam ako ng guilt na parang kasalanan ko pang nangyari kay Papa. Naalala kong may sakit nga pala siya sa puso at hindi po pwedeng tumaas ang presyon niya. Nanginginig ang buong katawan ko habang lulan kami ng sasakyan patungo sa malapit na ospital. Si Sydney ang nagmamaneho ng sasakyan habang nakaunan sa akin si Papa na wala ng malay. Sa kabilang kotse naman nakasakay sila Mama at ang magulang ni Sydney. Bilisan mo, please. Kailangan nating madala sa ospital si Papa. Umiiyak kong sambit habang nakatingin sa walang mali na si Papa. Kasalanan ko to eh. Kung di ko sinagot si Papa, baka hindi to nangyayari sa kanya. Kung pumayag na lamang sana ako sa gusto niya. So papayag ka nang makasal sa akin? Mabuhay lang si Papa. Gagawin kong gusto niya. Total, kasalanan ko naman to eh. Hindi ko na alam ang sinasabi ko dahil sa takot ko sa pwedeng mangyari kay Papa. Gagawin kong lahat, mabuhay lamang siya. Tama bang sinabi ko? Kaya ko bang panindigan yon? Bahala na. Ang mahalagay mabuhay si Papa at mailigtas siya. Tama ba ang mga binitawang salita ng bibig ko? Nawindang ako na mabalik sa normal ng pag-iisip ko at maalala lahat ng sinabi ko habang papunta kami sa ospital. Kasalukuyan nasa emergency room pa si Papa at ina-examine ng mga doktor. Naihilamos ko ang palad ko sa sarili kong mukha. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari kay Papa. Kung hindi ko lang sana siya sinagot ng ganon, baka hindi humantong sa gantong lahat. Puno ng kaba at takot ang puso ko ngayon dahil sa pwedeng mangyari kay Papa at patuloy kong sisisihin ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanya. Naramdaman ko si Mama sa tabi ko. Marahan niyang tinapik ang balikat ko at niyakap ako. Anak, hindi mo kasalanan ang nangyari sa Papa mo. Don't blame yourself. Mahinahon pa ring ani Mama. Hinarap ko siya. I can't help but to blame myself. Kasalanan ko to, Ma. Kung pumayag lang sana ako sa gusto ni Papa, edi sana maayos ang lahat ngayon. Umiiyak kong sagot. Iha, hindi mo kasalanan ang nangyari kay Warren. Ani naman ni Tita Mercy. Naramdaman ko ang marahan nitong pagtapik sa balikat ko. Habang nakaupo ako sa waiting area, nakita ko naman si Sydney. Tahimik lang habang nakahalukip-kip at nakasandal sa wall. Seryoso lang ang mukha niya na tila nakikiramdam lang sa paligid. Si Tito Alvin naman mababakasan ng kaba at takot habang nasa tabi ni Tita Mercy. Maya-maya pa'y bumukas ng emergency room at niluwanan ng lalaking doktor na nag-asikaso kay Papa. Mabilis akong tumayo at lumapit dito. Kasunod si Mama, Tita Mercy at Tito Alvin. Kamusta po si Papa, Dok? Kinakabahan kong tanong. Lahat kami naghihintay sa isasagot ng doktor sa amin. Bumuntong hininga ang manggagamot at kumurab. You don't need to worry about him, ma'am. He's already fine. Tumaas na ang kanyang blood pressure dahil sa stress na ramdaman niya. Lahat kami nakahinga na maluwag dahil sa sinabi ng doktor sa amin. Salamat po, Doc. Ani Mama na animoy na bunutan ng tinik sa lalamunan. Bumaling kay Mama ang doktor. Pero hindi lang basta pagtaas ng dugo ang nangyari sa inyong asawa, miss. He's almost into heart attack dahil sa sobrang stress. Muntik kong mapahamak ang inyong mister dahil sa stress. Mabuti na lang po't naagapan ninyo. Pero as of now, he's fine. Hintayin na lang natin siyang magising at ang maipapayo ko lamang sa iyo, iwasan na ma-stress ang inyong asawa dahil delikadong pwedeng kahinat na noon. Mahabang paliwanag ng manggagamot. Ngumiti ito at saka nagpaalam at iniwan kami. Pakiramdam ko lumuwag ang dibdib ko dahil sa mga narinig ko mula sa doktor. Kahit papaano'y nabawasan ang kaba at takot ko nang malamang okay na si Papa. Pero base sa sinabi ng doktor, hindi pwedeng ma-stress si Papa at baka mas maging malala pang mangyari dito. Hanggang ngayon hindi pa rin umuuwi ang pamilya Montero hanggang sa mailipat na sa isang private room si Papa. Nandun pa rin ang mga to at abala sa pakikipag-usap kay Mama. Habang si Sid na may tumangging pumasok ng silid. Kahit papaano, pasalamat pa rin ako sa pamilya Montero.
Higit kay Sydney dahil siyang tumulong sa amin para madala si Papa sa ospital ng mas mabilis. Napabuntong hininga ako na maalala kong ginawa ni Sydney nang mawalan si Papa ng malay. Binuhat niya to palabas ng bahay at dinala sa sasakyan niya. Ani may naging isang tunay na lalaki to. O hayaan na lamang siya. Sumandal ako sa sofa na naroon sa silid. Dapat ko bang pasalamatan ang lalaking yon o hayaan na lamang siya? Hindi ko rin naman kasi alam ang sasabihin ko sa kanya. Nahihiya rin akong harapin siya dahil sa hindi ko malamang dahilan. Marahas na lang ako napailing at napasinghap dahil sa mga iniisip ko. Tumayo ako sa pagkakaupo ko sa sofa, kinuhang isang bottled water na nasa table. Nakakonsensya kasi ako kung di ako magpapasalamat sa ginawa ni Sydney sa akin sa pamilya ko. Bumantong hininga ulit ako bago lumabas ang silid. Luminga ako sa gawing kaliwa ngunit wala doon si Sydney. Nang bumaling naman ako sa kanan, agad nakita na mata ko si Sydney. Nakaupo siya sa waiting area habang nakasandal doon at nakatingala. Lumabas sa lalamunan niya ang malaking Adam's apple na hindi ko alam pero nakakadagdag sa kagwapuhang meron siya. Napalunok ako at saka umiling. Hindi ako lumabas para pagmasdan ang kagwapuhan niya. Lumabas ako para magpasalamat sa kanya. Maya-maya pa'y humakbang ako papalapit sa kanya. Hindi ko alam kung tulog ba siya o nakapikit lang dahil alam ko pagod at puyat din siya. Nang ilang akbang na lamang ang layo ko sa kanya, huminto ako. Muling bumagsak ang mata ko sa itsura ni Sydney na hindi maitatanggi ang taglay nitong dating na hinahanap-hanap ng mga kababaihan ngayon. Bigla ako nakaramdam ng panghihinayang dahil sa katotohanan na ang gwapong lalaking ito ay lalaki din ang hanap. Why are you looking at me? Napakurap ako dahil sa barito ng boses na iyon na hindi mo pagkakamalang isang bakla o bisexual o kung anumang tawag nila doon. Ha? Ako, tinitingnan ka? Hindi no. Nauutal kong tanggi. Tsaka umiwas ng tingin sa kanya. Bakit nakatitig ka sa akin kung hindi mo ako tinitingnan? You think I'm handsome? Tumaas baba ang Adam's apple niya na hindi ko alam pero naghatid sa akin ng kakaibang pakiramdam. Handsome? Tumawa ako dahil sa sinabi niya. You're not handsome but beautiful. Pangaasar ko pa. Ngumisi si Sydney. Tsaka umiwas ang tingin sa akin na halatang nahihiya. Tumayo siya sa pagkakaupo at siniksik ang mga palad sa bulsa ng trouser na suot niya. I am going home. Just tell it to my mom. Seryosong aniya at tumakbang na. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang pigilan ko siya. Wait, Sydney. Ani ko at pinigilan ang braso niya. Marahan siyang humarap at blankong mukhang hinarap ako. Bumaling sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Bigla ko nahiya at binawi yon. Why? Do you need anything? Magmamakaawa ka bang wag kitang pakasalan? Tanong niyang wala man lamang emosyon. Tiningnan ko siyang saglit, saka bahagyang yumuko. Humugot ako ng lakas ng loob. Salamat, Sydney. Thank you for helping my father. Nahihiya akong sambit at tinabot sa kanya ang bottled water. Narinig ko pang mahinang pagtawa niya. Bottled water? Tanong niya, saka kinuha yon. But don't expect me to not marry you. Aniya pa. Tumalikod na siya at naglakad papalayo. Naiwan akong tulala. Bakit pa hindi man lang siya tumanggi sa kasal na yon? Marahan kong binuksan ang pinto ng silid ko sa nakauko pa si Papa. Bit-bit ang mga pagkain binili ko sa labas para kay Mama. Halos hindi rin kasi namin nakakain simula kagabi nang pumunta kami dito sa ospital. Anong oras na rin umuwi ang mag-asawang Montero nang nagdaang gabi na todo ang pag-aalala at concern sa kalagayan ng pamilya namin. Hindi ko rin naman maitatangging mababait sila. Nagulat ako at kumurba ang ngiti sa labi ko na makita ko si Papang gising habang sinusubuan ni Mama ng pagkain. Patakbo ko silang nilapitan. Pa, gising ka na. Naiiyak kong turan. Tsaka dinaluhan siya at mahigpit na niyakap. I'm sorry pa. Paghingi ko pa ng tawad kasunod ang pagluha ng mga mata ko. Aaminin ko ayoko pa magpakasal pero hindi ko gustong mangyari to kay Papa. Hindi ko kayang mawala siya. Naramdaman ko ang marahang paghimas ni Papa sa likod ko. Humiwalay ako sa kanya at inayos ang buhok ko. Anak, hindi mo kasalanan to kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko. Aniya at gumiti sa akin. About sa kasal, pumapahig na po ako pa. Magpapakasal na po ako kay Sydney. Mabilis kong pagputol sa sasabihin ni Papa. Ayoko nang pagsimulan pa yun ng pagtatalo sa pagitan namin. Hindi ko na pwedeng bigyan pa si Papa ng stress at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Kapwa nagulat si Mama at Papa sa narinig mula sa akin. Pumapayag ka ng makasal kay Sydney? Gulat na ulit ni Mama. Tumango ako.
Pinag-isipan ko na rin to na nagdaang gabi. Kung ang hindi ko lang pagpayag sa kasal ang dahilan ng stress ni Papa, tatapusin ko na yon para na rin sa kalusugan niya. Di na ako makikipagtalo pat ipipilit ang gusto ko. Alam ko namang magiging masaya sila sa desisyong to. Isa pa naisip ko rin kung sinong pakakasalan ko. Si Sydney Montero na marahil isang bakla. Kaya sa tingin ko hindi din magtatagal at ito na mismo makikipaghiwalay sa akin. Seryoso ka na ba sa desisyon mo, anak? Tanong ni Papa na lumiwanag ang mukha, tila nabawasan ang karamdaman niya. Kahit papano'y may saya din sa akin dahil sa sayang nakikita ko sa kanilang mga mukha, kahit sarili kong kaligayahan ang isasakripisyo ko. Pilit akong ngumiti at tumango. Opo pa, susundin ko po ang gusto ninyo. Seryoso kong sambit at alam kong may bakas doon ng lungkot. Anak, I am sorry for forcing you to get married. Kung sa tingin mo selfish kami ng mama mo, I'm sorry. Ikaw lang ang iniisip namin, ang kinabukasan mo. Nandyan pa rin ang sumpa ng iyong lola na pwedeng magkatotoo. Ani Papa na halata daw ng sincerity at lungkot. Naiintindihan ko po, pa. Maikli kong sagot. Pero kung after mo magpakasal at di naging maganda ang pagsasama niyo ni Sydney, sabihin mo lang sa amin. Segunda naman ni Mama. Tumango na lamang ako. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman talaga ang dahilan nila kung bakit ipinipilit nila sa akin ang kasal na yon. Pero sana naiintindihan nila ang side ko. Pero dahil sa kalusugan ni Papa, hindi na dapat ako makipagtalo at maging dahilan pa ng stress niya. Bahala na ako sanahan tong lahat pagkatapos kong isugal ang sariling kaligayahan ko. So, it's real, Aubrey. Pumayag kang magpakasal sa lalaking yon? Tanong ni Alexa sa akin habang naglalakad kami sa hallway ng ospital patungo sa silid ni Papa. Kagagaling ko lang din ng bahay para kumuha ng mga damit para kay Mama at isinabay ko na si Alexa. Nag-file na rin ako ng 1 linggong leave sa trabaho. Natapos ko rin naman lahat ng articles na kailangan kong tapusin. Nalungkot akong tumango. Wala na ako nagawa, Alexa. Naipit na ako sa sitwasyon. Dahilan ko. Kung ipipilit ko pa ang gusto ko, baka hindi lang ito mangyari kay Papa. Dagdag ko pa. Malungkot na tinignan ako ni Alexa. Baka sa mga tingin niya ang simpatya. Isusuko mo talaga ang sarili mong kaligayahan, Aubrey? Kung ako sa'yo, pag-isipan mo pa ng 100 beses ang desisyon mo. Hindi birong pagpapakasal, alam mo yan? It is a lifetime commitment. Ngumuso ako at bumuntong hininga. Alam ko yon, Alexa. Malaking bagay sa akin ang pagpapakasal at kung gagawin ko man yon, sa taong mahal ko na at hindi kung kaninong lalaki lang. At take note, sa isang bakla pa na umago sa boyfriend ko. Anito na tila nandiri sa huling mga sinabi. Pero wala eh. Nakulong na ako, Alexa. Wala na ako magagawa pa kundi ang pumayag o isakripisyang buhay ni Papa. Hindi ko rin naman kayang mawala si Papa dahil sa pagpipilit ko sa sarili ko. Kaligayahan, hindi ba? Malungkot na napailing si Alexa. Kung sa bagay, naiintindihan naman kita. Isa pa, good thing na rin siguro na sa bakla ka ikakasal, diba? For sure, walang mangyayari sa inyo kasi mandidiri yun sa'yo. At kapag nahanap na niyang lalaking para sa kanya, then ipilit mo makipag-divorce sa'yo at maging masaya siya sa lalaking yun. Ikaw din, magiging malaya. Ani ng kaibigan ko. Gumuso ako habang iniisip ang sinabi niya na may malaking punto. Tama. Since bakla naman si Sydney at hindi babae ang gusto, magiging madali lang para sa amin ang magiging pagsasama namin. Nagkaroon ako ng ideya sa gagawin ko. Sakaling ikasal man kami. Sa totoo lang, matagal na akong curious sa Sydney na yan. Ano bang itsura ng lalaki? Baklang yon ha? O sisa niya? Basta, makikita mo na lang yon at siguradong magugulat ka. Ani ko at maya-maya pa, nakarating kami sa tapat ng pinto na silid kung nasan si Papa. Binuksan ko yan at bahagyang nagulat nang madatnan ko ron ang pamilya Montero. Wala doon si Sydney. Masayang nakangiti sa akin ng mga to nang iluwa ako ng pintuan. Hello po! Bati naman ni Alexa sa mga ito, nanganitian naman nila. Iha, kasama ka pala. Masayang ani Mama. Tumango lang si Alexa. She's Alexa, kaibigan ni Aubrey. Pakilala pa ni Mama sa mag-asawang Montero. Matapos ko ayusin ang mga dala ko mula sa bahay, kagaya ng damit ni Mama, umupo na ako sa sofa habang harap si Mama at Papa na naka-wheelchair dahil mahina pa ang katawan nito. Nandoon din ang mag-asawang Montero. Narinig na namin, Iha, na pumayag ka na magpakasal sa anak namin. Tama ba? Simula ni Tita Mercy. I am happy for your decision. Tumango ako at ngumiti kahit hindi yan umabot sa tenga ko. Naisip ko rin po kasi na magpakasal at pagbigyan ng gusto nila Mama at Papa, dahilan ko.
Hindi mawala ang masasayang ngiti sa kanilang mga labi dahil sa sinabi ko. Kung ganoon, dapat na tayo maghanda para sa kasal. Ani naman ni Mama. Maghanda? Kasal agad, Ma? Gulat kong tanong. Iha, you're going 30, 3 months from now. Kaya dapat may ikasal na agad kayo sa mas lalo madaling panahon. Ani naman ni Papa. Tama si Balae, Iha. Bakit pa natin patatagalin kung dinda naman ang punta noon, di ba? Segunda naman ni Tito Alvin. Alanganin akong ngumiti. Bumaling pa ako kay Alexa na ganun din ang reaksyon sa akin. Gulat na gulat. Hindi ko rin naman kasi inaasahang mamadaliin nila ang kasal ng ganito. Kaya we need to prepare for the wedding. Hintayin na lang natin si Sydney. He will be here later. Ani Tita Mercy. Maya-maya pa ngay nagbukas na ang pinto ng silid at tumabas doon si Sydney. Nakasuot to ng white long sleeve, gray trouser at white sneakers na talaga namang nagpalabas sa taglinitong kagwapuhan na hindi mo mapagkakamalang bakla. Halos matulala pa nga ako. Oh, Sydney, come here. Pag-aanyaya ni Mama rito. OMG, he is Sydney? Bakla ba talaga yan? Shems, ang pugi. Pabulong na sabi ni Alexa sa tabi ko na kulang na lang ay magwala. Oo, pakli ko at marahan siyang siniko dahil sa kilig nito sa gwapong si Sydney. Ngayong pumayag na si Aubrey na maikasal kay Sydney, anong buhay kayang naghihintay sa kanilang dalawa? Magkasundo kaya ang dalawa kung sakali? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.